Hello guys, welcome back again sa ating programang Reaction Mano at sa ating YouTube channel. Mega love shoutout po sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. And magandang umaga po sa lahat natin ng mga viewers. Okay, welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction mga ka-action, mga kakamping. So ito ho mga ka-action, mga kakamping, no? So alam naman po natin ang direktor ng NBI na si Sir Jaime Santiago ay tinumbok niya nga po ito si Maharlika na kung saan aanuhan nga po ito ng kaso. So ito ho si Maharlika po may race back dito kay Director Jaime Santiago ng NBI. Ay grabe ang tapang ni Maharlika. Ay talagang grabe, sabi ko nga, parang ito si parang si dating Pangulong Duterte lang nung hindi pa naaresto ng ICC. Kung ano-ano ang sinasabi, pero nung nandoon na siya sa ICC, halos hindi na siya makapagsalita. Oo. Ito naman si Maharlika, grabe. Ito po, nakatikim si NBI Director Jaime Santiago ng mura ho, mga ka-action. So ito po ang kanyang buwelta. Hanggang saan kaya ang tapang nito ni Maharlika, mga ka-action? Siguro ang tapang nito ni Maharlika hanggang Los Angeles, California lang. Kasi kung dito na yan sa Pilipinas at nasa kustodiya na yan ng NBI halimbawa lang, ay nako po, tikom din ang bibig niyan. Sasabihin niya ng pasensya na po, pasensya na po, pasensya na po, pasensya na po, pasensya na po. Sorry po, sorry po, sorry po, sorry po. O, yan yung sasabihin niyan, mga ka-action. Matapang lang ngayon yan si Maharlika kasi nasa Los Angeles, California. So ito po, pakinggan po natin ito ang kanyang buwelta o risback dito kay NBI Director Jaime Santiago. Sabi nitong ni Santiago. Sabi nito ng caption nila, sa meet ng The Manila Press News Forum ngayong araw, ibinahagi ni National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago na nagsagawa na sila ng case build-up laban sa vlogger na si Claire Maharlika. Yan. Yan, totoo po yan. At na-on-the-air po natin yan sa live natin, na-discuss po natin or na-topic po natin sa live ang sinabi ni Director NBI Jaime Santiago na nga po talaga sila, seryoso ho talaga sila, talaga naman talagang malaking problema po ito ang fake news dito sa bansa natin. Kaya tayo nga ho, nagpapasalamat sa mga otoridad, lalong-lalo na sa NBI na binibigyan po nila ng pansin ito kasi alam naman nila na talagang malaki pong problema ito kasi isa po itong panluluko, mga ka-action, sa ating mga kababayan, itong mga fake news talaga na ito. So ito po. Dahil umano sa pagkalat ng fake news tungkol kay Liza Tanas na isinangkot sa pagkasawi ng businessman na si Paulo. Kayo ang fake news. Actually kayo, Abante, mali ang balita nyo. Nagbabala rin si Santiago sa iba pang mga vloggers na maging responsable sa binabahaging impormasyon sa social media. Pakinggan natin ang kanyang, watch again, tingnan natin to, ang kanyang state. We know na nandun siya, nakabase siya. From the start, ha? Hanapin niyo, sir. Yes, we know na nandun siya, nakabase siya sa Amerika. But then, dito pinapalabas yung kanyang mga fake news, yung mga... Okay, quote mo muna. Sabi niya, stop na natin, di ba? Sabi niya, we know na nasa Amerika daw ako, pero sa Pilipinas pinapalabas ang fake news. Kung di ka ba naman Julol? Julol, kahit sa Zimbabwe ako, kung gusto niyo akong panonoorin niyo. Kahit pumunta ako ng Mars. Anong hindi sabi pa niya may trolls ako. Tingnan natin, ha? Dali lang. Mga fake news, yung mga... Dali lang. Hanapin niyo, sir. Yes, we know na nandun siya, nakabase siya sa Amerika. But then, dito pinapalabas yung kanyang mga fake news, yung mga trolls niya. So, she will be liable here. Okay. So, pinapalabas daw dyan sa Pilipinas yung trolls ko. Unang-una ako walang trolls. Uwi ka nga, Maharlika. O, patunayan mo na hindi ka fake news. Di ba? Patunayan mo. Uwi ka. Oo. Panindigan mo yung mga sinasabi mo o binablog mo dyan sa YouTube channel mo. Panindigan mo. Para nang sa ganon, malaman naman ng mga supporters mo na talagang matapang ka nga. Dahil hindi mo na pinahirapan ang ating mga otoridad. Kusa kang umuwi ng Pilipinas para harapin itong gusot mo.
O, uwi ka muna. O, challenge namin yan sa'yo. Uwi ka nga. Kung talagang hindi ka naman talaga fake news, linisin mo nga ang pangalan mo dito sa Pilipinas. Uwi ka, Maharlika. Inday, uwi ka, day. Day, uwi ka, day. Tagbungahan ngayon ng mangga, day. Pagbalik mo ng Los Angeles kung malinis pangalan mo, day, magdala ka mangga, day. Oo, masarap, day. Masapog-sapog daw kamote. Baaw daw kamote. Talay. Ikaw na matandang julul. Okay, nandiyan na ba yung pulburon? Ayan, Sir Jaime, Santiago, tinawag kang matandang julol. Grabe ka naman, Maharlika. Kahit konting respeto lang, Maharlika, wala na bang natira dyan sa, sa isip mo, sa puso mo? Konting respeto naman, di ba? Kung wala ka talagang care sa ating mga otoridad dito sa Pilipinas, dahil dyan ka na nakabisa sa Los Angeles, respetuhin mo din ang mga yan kasi dito ka lumaki. Inday, sus, Maria Josep. Ikaw na matandang julolis, nung, nagalibat-libat ka na. Alright? Naglibat-libat na yung mata mo. Ha? July pa lang, nung in-expose ko ang video ni Bangag ng pulburon, ikaw rin, isa ka sa nagsabi na julolis ka, na ako ay kakasuhan ninyo at makipag-ugnayan kayo sa Amerika dahil sinasabi nyong fake at AI yung nilabas kong video. Anong petsa na? Tanda. Ngayon, tatakot-takutin nyo na naman ako dahil nakikita nyo yung galit ng taong bayan. Mamaya sasagutin ko yung fake news nyo. Kayo ang fake news. Pakinggan muna natin uli. Sa Philippines, ng inciting to sedition, cyber libel, bahala siya sa buhay niya. Hala ka rin sa buhay mo, gago. Ayun. Okay. Ay, Ayun, tinawag ka na GAGO, Director NBI Jaime Santiago, sir. Naku po, lalo ka talagang maiipit dito, Maharlika. Huwag mo talagang matawag-tawag ang ating mga otoridad na ganyan. Diyos ko po, kunting respeto naman, Maharlika. Kung galit ka po sa kanila, pero sa ngalan po ng NBI, magkaroon ka man sana ng kunting respeto. Di ba? Nako, lalo ka talaga maiipit sa ginagawa mo, Maharlika. Sige, tuloy lang, day. Tuloy lang, day. Yung kung mga maanghang mo na mga sinasabi dito sa kanila, tuloy mo. May ending din yan at aabangan namin ang ending. kung tumigil siya, hindi siya nakakasiguro. Bakit ako titigil? Para manahimik na, para hindi ma-expose ang inyong mga pagnanakaw, ang pagsingot ni Pukutin, ang pagnanakaw nyo sa kaban ng bayan, mga hinayupa kayo, gusto nyo tumigil kami? Hanggang sa dulo ng hininga ko, hindi ako titigil, tandaan mo yan. Kayo, July pa lang nananakot na kayo. Nakisyo makipag-ugnayan sa Amerika, sige nga. Buha ka ng ina, sige nga. Ang tagal naman, mag-iisang taon na. Akala niya, ligtas siya dahil nandun siya sa Amerika. Okay, akala ko daw ligtas ako dahil nandun ako sa Amerika. Alam ko, nagpadala na si Lisa Tanas at si Bangag ng assassins dito. Kaya talagang nag-iingat ako dahil gugurgurin niyo ako, mga inayupa kayo. Nakita niyo mga kababayan kung paano sila apektado sa isang Maharlika sa mga vloggers dahil sa ini-expose natin. Pakinggan pa natin. Galit na, hindi lang ang NBI, ang taong bayan, galit na sa kanya. Uy, sinong taong bayan? Oh, Kami Maharlika. Ako, taong bayan ako. At hindi ko gusto yung pinaggagawa mo na wala kang sapat na datos o facts sa iyong mga vlog. Di ba? Kung may kumakampi man sa'yo, yung mga kapwa nyo supporters. Pero mas marami ang gusto na mapuksa o matuldukan itong mga fake news na talamak sa bansa natin. At kasama kami ng mga otoridad sa laban na yan. Gusto namin na mawala talaga o panagutin ang mga sinungaling na mga content creator o vlogger. Ang sino man na gumawa nito ay may kaukulang kaparusahan talaga. Kaya dyan sa mga gumagawa at itigil-tigil nyo na po yan, ha? Itigil-tigil nyo na po yan.
Payo lang po ito bilang Pilipino. Dahil pare-parehas po tayo Pilipino. Itigil nyo na po yan. Huwag nyo na po ito gayahin si Maharlika. Kasi sobrang tapang po ni Maharlika. Pero hanggang saan ba ang tapang ni Maharlika? Aabot ba hanggang Pilipinas yan? Fake news lang. Nakitaan mo kung paano mag-react ang taong bayan kahit dito sa comment section mamaya, Palangga. Basahin natin kung totoo ang sinasabi nitong galit sa akin ng taong bayan. Bukod kay Margie na po ba may babala kayo sa ibang vloggers na Yes, yung mga Bukod kay Maharlika, may babala pa ba kayo sa isang vloggers? Kasi yun ang gusto nilang gawin. Vloggers, commenters, na natakot ng mga hinayupak na to. Kasi nga, martial law 2.0 na ang nangyayari sa Pilipinas. Although undeclared, yan ang gusto nilang matakot tayo. At nakita nyo naman ang ginawang pang-kidnap kay PRRD. Kaya malakas ang loob nila ngayon dahil nagtagumpay sila temporarily sa pag-kidnap kay PRRD. So tinatakot na tayong lahat na titigil. Ngayon pa ba tayo titigil? Buha ka ng Ay hindi, huwag kang tumigil. Huwag kang tumigil, Daing. Huwag kang tumigil hanggat hindi mo makamit ang goal mo na makulong. Huwag kang tumigil. At excuse me, sa term mo na kinidnap si dating Pangulong Duterte, hindi po siya kinidnap. Dahil una, binasahan po siya ng Miranda rights, nandun po ang anak niya at ang asawa niya at maraming nakapaligid na mga pulis. Hindi po siya kinidnap. Di ba? Yan po ha. ng ina nyo? Sige, magkaso kayo. Apat na nga na kaso Palangga ang hinaharap ko sa mga jutang gininang ito eh. Case dismiss nga eh, yung isa. Tapos tatlo ang hinaharap natin. Kaso na pinal ni Saldico. Ayan, yung hinayupak na yan. Ni Mel Robles, Saldico na sangkot dyan sa anomalya sa Vicecam. Si Mel Robles na sangkot sa anomalya sa PCSO. Ang hinaharap ko sa isang designer na open naman sa public na nakasama din ni Lisa dito sa kanilang party, may pakita yung video, na scammer. Oh, yan ay funded lahat ni Lisa Tanas. Lahat yung mga yan, pera ng gobyerno. Ang gusto nilang mangyari sa akin dito, paninidakat na yun, galing mismo sa bunganga nitong julul na ito, ay, ano sabi nila, mananagot ako. Anong sabi niya? Inciting to sedition. Sasagutin ko lahat yan. Yung cyber libel lang sinasabi niya. vloggers natin ay nakuwag yung gawing katuwaan. Meron naman katuwaan lang. No? Ano katuwaan? Katuwaan ba yung pinapost namin na addict si Bangag? Hindi katuwaan. Ang Pilipino hindi natutuwa. Katuwaan ba na yung ginanang pagpo-post namin ng pag-kidnap nyo kay PRRD? Katuwaan ba yung pagharas nyo sa pamilya niya? Katuwaan ba yan? Kayo ang ginagawa niyong katuwaan, ang panggigipit sa amin lahat, sa lahat ng Pilipino. Yan ang totoo. Hindi, nagagalit ang buong Pilipinas sa akin? Ang NBI? Hoy! Meron tayong puting as from NBI, kaya magtigil ka. Hindi lahat ng NBI galit sa akin, ikaw lang. At si Lisa Tanas, at si Bangag. At lahat ng mga kakampi niyang mga addictus. Play. Huwag niyong gawing katuwaan yung ating social media. Na gumaganda na tayo, digital na tayo, bababuyin. Maganda, digital? Yes! Kaya nga kami nakakapagsalita dahil hindi nyo na kayang isuppress eh. I mean, you try to suppress us, pero hindi nyo na kayang pigilin katulad na ginagawa nyo sa mainstream media. Dahil sa ibang mga mainstream media, you know, yung mga balita nyo kulang-kulang. Tignan natin ang mga Palangga. Mo ang ating social media ay hindi tama. Kaya yun, sinasabi ko lagi, meron tayong freedom of speech and of expression, but that is not absolute. No? Pagka lumalampas ka na, kailangan ng kalusin. Kayo ang kakalusin ng taong bayan, hindi ako. Tingnan natin, mga kababayan. I-fact check natin kung galit ang taong bayan kay Maharlika. Go. Tingnan natin yung comment. Alright. Okay. Sabi ng comment, sino naman may sabing galit ang taong bayan kay Maharlika? A whistleblower, yan, ng mga Diyan siya nag-base sa comments sa live. Eh, siyempre, mga kakampi mo yung mga viewers mo. Ano ba naman to si Maharlika? Diyan ka nagbabasa sa mga comments sa live mo. Siyempre, kakampi talaga mo yung mga viewers mo. So, si Maharlika naman parang ginawa kaming grade 1 eh. Oo. Tama po yan. Ang sinabi ni Director NBI Jaime Santiago. Oo.
dapat na talagang kalusin itong mga fake news fiddler, no? Kasi nasa ganun maramdaman ho nila kung paano man sila umiyak, oo, kung paano nila pagsisisihan, di ba? Wala namang problema, hindi naman pinagbabawalan tayo para magsalita sa gobyerno. Basta nasa tamang issue at maganda ang gusto mo iparating sa gobyerno. Tulad ng halimbawa, humiling ako, Mr. President, sana magawan mo ng paraan na maitaas naman ang sweldo ng ating mga kababayan na mga nagtatrabaho. Mr. President, sana mabigyan niyo po ng solusyon ang pagbaba ng mga presyo ng mga pangunahing bilihin sa mga public market. So, masama ba yan? Hindi po masama yan. Hinihiling po natin yan sa gobyerno. Di ba? Yan po ay talagang freedom of speech, freedom of expression. Pero ang isang kasinungalingan na hindi naman totoo at lalong walang facts at walang datos, hindi po yan matatawag na freedom of speech, freedom of expression. Yan po talaga ay matatawag mo na isang paninira sa isang tao. Di ba? Yan lang. Sige. Kung ayaw mo tumigil, Maharlika, nasa iyo po yan, Inday. Option mo po yan. Pero aabangan po namin kung anong kinahinatnan mo dyan. Okay? Sa ending kami mag-aabang sa ending. Okay? So, yun lang ho, mga ka-action, no? Share ko lang po sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas, at Mindanao all over the world. Ako po, ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.